Naranasan mo na bang magising na ang iyong panaginip ay mas totoo kaysa sa araw na iyon? Hindi ako nagsasalita tungkol sa anumang random na panaginip, ngunit ang mga nagmamarka ng kaluluwa na nag-iiwan ng mga bakas sa memorya at tila nagdadala ng isang nakatagong mensahe. Kung nangyari ito sa iyo, bigyang pansin. Marahil ikaw ay isa sa mga pinili na tumatanggap ng direktang mensahe sa pamamagitan ng pagtulog. Maraming tao ang hindi pinapansin ng mga pangarap. Itinuturing ang mga ito bilang isang produkto ng imahinasyon. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na para sa ilan, ang mga ito ay mga portal ng paghahayag, na ang langit ay nagsasalita sa mga banayad na paraan gamit ang mga simbolo, mga tagpuan at mga palatandaan na paulit-ulit hanggang sa magising ka sa katotohanan? Hindi nagkataon na bumalik ang ilang panaginip o kapag naramdaman mo ang presensya ng isang bagay na mas dakila. Ang Divine Nebula Channel ay umiiral ng eksakto para doon upang buksan ang iyong espiritual na mga mata at ipakita sa iyo na walang anumang bagay na hindi sinasadya. Ako, si Pedro Martela, ay nais na maglakad kasama mo sa paglalakbay na ito na pinagsama-sama ang mga mensaheng nakatago sa mga panaginip ng mga hinirang. Ang dating tila nakalilito lamang ay maaaring maging mapa para sa iyong layunin. Marahil ay dumadaan ka sa mga gabing hindi mapakali, nagising na pagod, na may mga imahe at simbolo na hindi maalis sa iyong isipan. Hindi lamang ito insomnia o pagkabalisa. Maaring ang espiritu ay nagsisikap na makipag-usap sa iyo, na iginuhit ang iyong pansin sa isang bagay na hindi maaaring balewalain. Ang bawat detalye ay maaaring maging isang code at ang pagbaliwala nito ay nawawalan ng pagkakataong maunawaan ang iyong misyon. Sa araw na ito, malalaman mo na ang iyong mga pangarap ay higit pa sa mga kwentong hindi magkakaugnay. To the bright sinusinga palatandaan na nagdadala ka ng isang bagay na espesyal sa loob mo. Mga palatandaan na mayroong isang tawag, isang minarkahan na tadhana, isang tinig na nagsisikap na gabayan ka. Hindi eksaherado na sabihin na maraming beses, ang mga pinili ay hindi nagpapahinga kahit na natutulog sila dahil kahit sa kanilang mga panaginip, nagpapatuloy sila sa isang misyon, kaya't maghanda. Dahil ang ibubunyag natin dito ay maaaring ipaliwanag ang maraming bagay na nabuhay ka na at hindi mo pa naiintindihan. At bago magpatuloy, hinihiling ko sa iyo, mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya at iwanan ang katulad. Dahil dito matututunan mong i-decipher kung ano ang sumisigaw ng langit sa katahimikan ng gabi. Kapag pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga panaginip, hindi ako nagsasalita tungkol sa mga random na kwento ng isipan. Ang tinutukoy ko ay ang mga palatandaan na nagmamarka ng buhay ng mga pinili. Mga mensahe na dumarating kapag ang katawan ay nagpapahinga, ngunit ang kaluluwa ay nagising. At dito, sa Nebula Divina, na sumisid tayo ng malalim sa mga misteryong ito. Ang channel na ito ay ipinanganak upang maging isang espiritual na tanglaw, isang puwang kung saan maririnig ang mga tahimik na tinig ng hindi nakikita. Ako, si Pedro Martela, at ang aking misyon ay maglakad kasama mo sa paglalakbay na ito. Hindi ako narito bilang isang taong malayo, kundi bilang isang kapatid na nagising din na may mga panaginip na tila mas buhay kaysa sa katotohanan. Natutunan ko na huwag ipagwalang bahala ang mga palatandaang ito. At nais kong ituro sa iyo ang parehong. Tumingin sa loob at maunawaan na ang iyong pangarap ay maaaring magdala ng tadhana, direksyon at paghahayag. Marami ang dumadaan sa buhay nang hindi namamalayan kung gaano kalaki ang sinubukan ng langit na makipag-usap sa kanila. Itinatapon nila ang mga simbolo, binabaliwala ang mga pag-uulit, nakakalimutan ang mga detalye na maaaring baguhin ang lahat. Ngunit hindi ka nagkataon na nakarating dito. Kung pinapanood o binabasa mo ito ngayon, ito ay dahil mayroon ng isang tawag sa loob mo. Isang tawag na nagpapakita ng sarili kahit na natutulog ka. Ito ang tatak ng mga pinili,
Ang paksang ito ay maaring mukhang mahiwaga, ngunit hindi ito malayo. Ilang beses ka na bang nagising na may bumisita sa iyo sa panaginip? O nasa isang lugar na hindi mo pa nakikita pero pamilyar ka? Ang mga karanasang ito ay hindi mga delusyon. Dandiyan mas tungay mga pahiwatig. Agbangas ito ay mga paalala na ang iyong kaluluwa ay may mas malaking misyon na lampas sa mga gawain ng pang-araw-araw na buhay. Dito sa Divine Nebula, mahalaga ang bawat detalye. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga simbolo, paulit-ulit na panaginip, mga elemento tulad ng tubig, apoy, kamatayan at kapanganakan. Matutuklasan natin kung ano ang binabaliwala ng mundo, ngunit kinikilala ng Espiritu. Dahil alam ng mga pinili, walang sinasadya. Ang bawat panaginip ay maaaring maging isang portal. Ang bawat imahe ay maaaring maging isang susi, kaya linawin ito sa iyong puso. Ang puwang na ito ay hindi tungkol sa murang mga hula o tungkol sa mababaw na interpretasyon. Ito ay tungkol sa pagsisid ng malalim at pag-unawa na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Ang invisible ay nag-iiwan ng mga marka at ang mga panaginip ay isa sa pinakamabisang paraan upang maipakita na mayroong nakasulat na layunin para sa iyong buhay. Hindi lahat ng panaginip ay may mensahe, ngunit ang ilan sa mga ito ay may bigat na hindi mo maaaring baliwalain. Yun pa na ito ay may iba't ibang puwersa, halos parang mas totoo sila kaysa sa buhay mismo. Habang ang mga ordinaryong panaginip ay nabubuo sa loob ng ilang minuto, ang mga panaginip na nagmumula sa kaluluwa ay nakaukit sa memorya na nagpipilit na maalala. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang mental at kung ano ang espiritual. Alam na alam ng mga pinili ang tinutukoy ko. Nagising sila na tibok ng puso, kung minsan ay may luha pa sa kanilang mga mata dahil ang nakikita nila ay hindi lamang refleksyon ng pagod na isipan. Mensahe iyon. At ang ganitong uri ng panaginip ay nagdudulot ng malinaw na kahulugan na mayroong isang bagay na mas malaki ang nangyayari. Para bang binuksan ng langit ang isang bintana at pinahintulutan ang isang sulyap ng kawalang hanggan. May mga panaginip na hindi ka agad makabuluhan, ngunit nagdadala sila ng napakalakas na enerhiya na pakiramdam mo ay hindi mo ito maaring baliwalain. Kung minsan ang mga ito ay mga simbolikong imahe, isang susi, isang pintuan, isang ilaw na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Sa ibang pagkakataon ang mga ito ay mga tagpuan, mga taong pumanaw na, mga tinig na tila pamilyar o kahit na mga nilalang na hindi maipaliwanag ng may katwiran. Ito ang mga palatandaan na ang kaluluwa ay nagsasalita, kapansin-pansin ang pagkakaiba. Ang isang ordinaryong panaginip ay nabura, ngunit ang isang panaginip ng kaluluwa ay umaaling-awngaw, gumagalaw, nag-uudyok. Inaanyayahan ka niya na magmuni-muni at maghanap ng pangunawa. Hindi ito tulad ng isang pelikula na ginawa ng iyong isipan. Parang isang nakakode na liham, naghihintay na basahin. At kapag mas binabaliwala mo ito, mas lalo kang tutulak ng buhay na bigyang pansin ang mga palatandaang ito. Marami ang nagsisikap na mga tuwiran na nagsasabi na ang lahat ay bunga ng walang malay. Ngunit alam ng mga hinirang, mayroong isang pinong linya sa pagitan ng isip at espiritu. Kapag ang mensahe ay espiritual, nararamdaman mo ito sa iyong balat. Damhin ito sa kaluluwa. Parang may nakadeposito sa loob mo, humihingi ng sagot, humihingi ng galaw. At ang sagot na ito ay maaaring baguhin ang iyong buong paglalakbay. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na simulan ang pagtingin sa mga pangarap ng may paggalang. Ang mga ito ay hindi lamang mga pagkagambala ng gabi, kundi mga paanyaya ng kawalang hanggan. Maari nilang ibunyag ang mga nakatagong sugat, ipakita ang posibleng hinaharap, o kahit na ipahayag ang mga pagpapalaya na malapit na. Ang bawat detalye ay maaaring maging isang password. Bawat pakiramdam, isang paalala. At kapag mas maingat ka, mas malinaw ang mensahe ng iyong kaluluwa.
Kapag natutulog ang katawan, marami ang naniniwala na ang lahat ay nagpapahinga. Ngunit sa mga pinili, hindi palaging ganito. May mga gabi na ang kaluluwa ay hindi nagpapahinga, naglalakbay siya. Para bang ang pagtulog ay kurtina lamang at sa likod nito, isang tahimik na misyon ang nagaganap. Sa mga oras na ito, ang mga panaginip ay hindi lamang mga imahe. Ang mga ito ay mga larangan ng digmaan, makalangit na mga tagpo at mga alaala na bumabalik upang gisingin kung sino ka talaga. Ang kaluluwa ng mga pinili ay hindi limitado sa pisikal na espasyo. Kumukonekta ito sa mga espiritual na sukat, tumatawid sa mga hindi nakikitang portal at nakatagpo ng mga paghahayag na ang isip lamang ay hindi maaaring maunawaan. Kaya naman madalas kang gumising na pagod kahit na matapos ang mahabang tulog sa gabi. Hindi ito ordinaryong kakapoy. Ito ay resulta ng isang paglalakbay na nabuhay ang kanyang espiritu sa ibang larangan. Ang ilan ay nakakatagpo ng mga nilalang ng liwanag, mga anghel at mga gabay na nagbibigay ng lakas at tagubilin. Ang iba ay dinadala sa mga sitwasyon na tila malayo, ngunit nagdadala ng mga nakatagong code tungkol sa nakaraan, kasalukuyan at maging sa hinaharap. Mahalaga ang bawat detalye, ang mga kulay, ang mga salitang binibigkas, kahit na ang mga lugar na tila hindi totoo. Walang inilalagay sa harap ng iyong kaluluwa ng walang dahilan. Mayroon ding mga taong sa panahon ng pagtulog ay muling nabubuhay ang mga nakalimutang alaala, mga alaala ng mga sitwasyon na malalim na minarkahan ang buhay at inilibing sa walang malay. Dinadala ito ng espiritu hindi upang saktan ka muli, ngunit upang pagalingin, upang palayain, upang ipakita na oras na upang wakasan ang mga lumang siklo. Yung mga pangarap na ito ay mga misyon ng pagkakasundo at pagpapalaya. Sa ibang mga gabi, maaari mong maramdaman na nahihirapan ka, nahaharap sa pag-uusig, lumalaban sa mga puwersa na nagsisikap na paralisado ka. At kahit na tila isang simpleng bangungot sa katunayan ng iyong kaluluwa ay nakikipaglaban para sa mga espiritual na teritoryo. Ang mga ito ay mga misyon sa gabi na sumusubok sa iyong pananampalataya, sa iyong panloob na lakas, at sa iyong tiwala sa layuning isinulat ng Diyos para sa iyo sa makatuwid. Kapag ang mga pinili ay nananaginip, hindi lamang ito pahinga. Ito ay tinatawag na ito ay pagsasanay. Ito ang sa paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Ang bawat misyon na naranasan sa gabi ay isang piraso ng palaisipan ng iyong buhay. Maaring hindi mo nauunawaan ang lahat ngayon, ngunit nauunawaan mo ito kahit na sa iyong pagtulog, ang iyong kaluluwa ay patuloy na nagtatrabaho upang ihanay ka sa iyong walang hanggang tadhana. Napapansin mo na ba na ang ilang panaginip ay paulit-ulit na parang isang rerun movie? Alam ng mga pinili kung paano ito nangyayari. Hindi nagkataon na ang parehong lugar, ang parehong tao o ang parehong bagay ay lumitaw gabi-gabi. Ang pag-ulit dahil ay espiritual na pagigiit. Ito ay ang langit na nagsasabi, hindi ako titigil sa pagsasalita hanggat hindi mo nauunawaan ang ipinapakita ko. Ang mga simbolo na bumabalik sa mga panaginip ay hindi simpleng mga detalye. Ang mga ito ay mapilit na mga mensahe. Isang pinto na hindi kailanman nagbubukas, isang daan na lagi mong tinatahak, isang mukha na paulit-ulit na lumilitaw. Ang lahat ng ito ay code. Ang espiritu ay hindi kumikilos ng hindi sinasadya. Nagtatrabaho siya sa mga pattern. At kapag ang isang pattern ay paulit-ulit, nangangahulugan ito na mayroong isang bagay na kagyat na kailangang mapansin. Marami ang nagsisikap na huwag pansinin ito, ngunit ang katotohanan ay kapag mas iniiwasan mo ang pagbibigay pansin, mas lalong tumitindi ang mga pangarap. Ito ay tulad ng isang espiritual na alerto na hindi maaaring patayin. Minsan ito ay isang panloob na sugat na humihingi ng pagpapagaling, kung minsan ay isang banal na patnubay na kailangang sundin.
Ang pag-uulit ay hindi upang takutin ka, ito ay upang gisingin ka, isipin na may kumakatok sa pintuan ng iyong bahay, paulit-ulit hanggang sa bumangon ka upang buksan ito. Ganyan talaga ang nangyayari sa panaginip. Ang kaluluwa ay tumatanggap ng mga pagbisita, mga mensahe, at kung hindi ka tumugon, ang mensahe ay bumabalik sa mga siklo. Ipinapakita nito na ang iyong espiritual na buhay ay gumagalaw at na mayroong isang bagay sa hindi nakikita na sumisigaw para sa iyong pansin. Kapag napansin mo ang paulit-ulit na mga simbolo, huwag ituring ang mga ito bilang walang kabuluhan. Isulat ito, manalangin, maghanap ng pangunawa. Ang pagigit na ito ay maaaring maging mapa para sa iyong panloob na pagbabagong anyo. Maaari itong maging panawagan na iwanan ang isang pagkagumon upang lumayo sa mga nakakapinsalang tao o kahit na upang simulan ang isang bagong yugto na inihanda sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-uulit ay banal na paggigiit. Sinasabi sa iyo ng langit na hindi ka na maaaring magtago. Ito ay tulad ng isang propeta na nagsasalita muli hanggang sa ang puso ay handa ng makinig. At kung ang parehong mga simbolo ay patuloy na umuusbong, ito ay dahil ang Diyos ay bumubuo sa iyo ng isang bagong pangunawa, isang bagong paggising. Huwag itong labanan, tanggapin ang tawag at hayaang magbukas ang mensahe. Ang tubig ay isa sa mga pinakapaulit-ulit na simbolo sa mga panaginip ng mga napili. Hindi ito lumilitaw ng hindi sinasadya, palagi itong nagdadala ng isang malakas na espiritual na mensahe. Kapag ang kaluluwa ay nangangarap ng mga ilog, dagat o ulan, tumatanggap ito ng malalim na mga code tungkol sa paglilinis, damdamin at muling pagsilang. Ningstrig ay salamin ng kung ano ang nangyayari sa loob mo. Kapag ang tubig ay lumilitaw na malinis at malakristal, ipinapakita nito na mayroong kalinawan na ang iyong kaluluwa ay nasa proseso ng espiritual na paglilinis at paglilinis. Ito ay isang palatandaan na patungo ka sa isang bagong panahon kung saan ang damdamin ay gumaling at ang isip ay nakakahanap ng pahinga. Parang hinuhugasan ng Diyos ang mga marka ng nakaraan at naghahanda ng bagong simula. Sa kabilang banda, ang panaginip ng maulap, marumi o nababagabag na tubig ay nagpapakita ng panloob na kaguluhan. Ito ang mga palatandaan na ang hindi nalutas na damdamin, sakit o takot ay humahadlang sa iyong espiritual na pag-unlad. Ang panaginip ay hindi dumarating upang hatulan ka, kundi upang babalaan ka. Panahon na upang tumingin sa loob, harapin ang mga anino at payagan ng espiritu na magdala ng kagalingan at pagpapalaya. Ang isang kalmado na ilog ay maaaring sumasagisag sa kapayapaan na dumadaloy sa loob mo, habang ang mga alon o baha ay maaaring tumuturo sa mga emosyonal na hamon na kailangang matugunan. Ang paraan ng pagpapakita ng tubig ay nagpapakita ng kalagayan ng iyong kaluluwa, kalmado o nasa digmaan, tahimik o magkasalungat. Ang mga detalyeng ito ay hindi maaaring baliwalain, pananglitan, anula nagsob nga simboluhan mga bendisyon ng espiritual nga pagtagana. Ito ay bumabagsak mula sa itaas upang diligin ang lupa, gaya ng biyaya ng Diyos na bumababa upang diligin ang iyong buhay. Ang malalim na dagat sa kabilang banda ay maaaring maging tanda ng mga misteryo, ng mga tawag na sumisid sa mas malalim na sukat ng espiritu. Ang mensahe ay malinaw. Palaging may isang bagay na higit pa sa ibabaw. Kapag ang tubig ay lumitaw sa iyong mga panaginip, huminto at magmuni-muni. Hindi ito kailanman naroon ng walang kabuluhan. Ang bawat detalye, malinis man o maulap, kalmado o nababalisa, sagana o kakaunti, ay direktang mensahe mula sa hindi nakikita. Ito ay ang langit na nagbubunyag ng kalagayan ng iyong kaluluwa at nagtuturo sa iyo sa susunod na hakbang sa iyong proseso ng pagpapagaling at espiritual na pagbabagong anyo. Hindi sapat na obserbahan lamang ang tubig sa panaginip. Mahalaga na mapansin kung paano ka nakikipag-ugnayan dito. Ang pagkilos na ginagawa mo sa sitwasyong ito ay nagpapakita ng maraming tungkol sa kalagayan ng iyong kaluluwa.
Kung lumalangoy ka sa tahimik na tubig, ipinapakita nito na ikaw ay naaayon sa iyong panloob na proseso, na may kumpiyansa na nag-navigate sa espiritual na kilusan na inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Gayunpaman, kung sa panaginip ay sinusubukan mong lumangoy ngunit pakiramdam mo ay nalulunod ka, maaaring sumasalamin ito sa emosyonal na labis na pag-aayos, takot o panloob na labanan na hindi pa nananalo. Ipinapakita ng Espiritu sa pamamagitan ng simbolong ito na may mga lugar kung saan kailangan mong huminga ng malalim, humingi ng tulong at sumuko. Dahil nag-iisa ka ay hindi makakalusot. Kapag ang isang tao ay tumawid sa isang ilog, sa isang panaginip, ito ay sumasagisag sa pagbabago. Ito ay ang anunsyo ng isang pagbabago, ng isang pagdaan sa isang bagong yugto ng buhay. Ang pagmamasid sa tubig nang hindi pumapasok dito ay maaaring maging isang palatandaan na pinag-iisipan mo lamang ang pagbabagong anyo, ngunit nag-aatubili pa ring ilunsad ang iyong sarili sa proseso. Parang tinatawagan ka ng langit na sumisid para sa kabutihan. Kung uminom ka ng tubig sa panaginip, ang mensahe ay mas direkta. Ito ay tungkol sa pagsipsip ng isang bagay na nagmumula sa itaas, pagpapakain sa kaluluwa ng mga espiritual na katotohanan. Mahalaga ang kalidad ng tubig na ito. Kung ito ay malinis, ito ay kumakatawan sa pagpapala at pagpapagaling. Kung ito ay maulap, ipinapakita nito na may isang bagay na nakakapinsala na nagsisikap na makapasok sa iyo. Ito ay isang wake-up call upang panoorin kung ano ang pinapayagan mong pakainin ang iyong isip at puso. Ang panaginip na naglalakad sa ibabaw ng tubig ay simbolo ng pananampalataya at espiritual na kahusayan. Para bang ipinapakita sa iyo ng Diyos na sa kabila ng abalang kalagayan, maaari kang manindigan ng hindi nalulunod sa mga pakikibaka. Ito ay isang panawagan na magtiwala ng lampas sa lohika upang tandaan na ang imposible ay nagiging totoo kapag lumakad ka sa pagkakahanay sa banal. Ang bawat kilos, bawat reaksyon sa harap ng tubig ay susi. Ang invisible ay nagsasalita hindi lamang sa pamamagitan ng kung ano ang lumilitaw, ngunit sa pamamagitan ng paraan ng paggalaw mo sa loob ng eksena. Ito ang iyong kaluluwa na nagpapakita kung ano ang antas nito. Lumalaban, dumadaloy, natatakot, o nagtitiwala. Panoorin. Ang mga detalyeng ito ay hindi nagkataon. Ang mga ito ay mga panloob na pahiwatig para maunawaan mo kung saan kailangan mo ng paglilinis, yung pananampalataya o lakas ng loob na magpatuloy. May mga panaginip na hindi lamang mga simbolo ang lumilitaw, kundi pati na rin ang mga presensya, mga nilalang ng liwanag na lumapit at nakikipag-usap ng hindi nangangailangan ng mga salita. Maraming mga pinili ang nagising na may pakiramdam na binisita na antig o niyakap ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng katwiran. Ang mga pagkikita na ito ay hindi resulta ng pagkakataon. Ang mga ito ay mga palatandaan na ang langit ay nakahilig sa iyo kapag ang mga anghel o espiritong gabay ay nagpapakita ng kanilang sarili sa mga panaginip. Ang kanilang presensya ay nagdudulot ng kapayapaan, kaginhawahan at kalinawan. Hindi sila pumupunta upang matakot, ngunit upang ipaalala sa iyo na hindi ka naglalakad ng mag-isa. Kadalasan pakiramdam mo ay binigyan ka ng lakas upang magpatuloy o kahit na mga sagot na natigil sa iyong puso. Para bang ang gabing iyon ay isang lihim na pagkikita sa pagitan mo at ng banal. Ang mga aparisyon na ito ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo. Kung minsan sila ay mga maliwanag na figura, sa ibang pagkakataon, sila ay mga ordinaryong tao na nagdadala ng isang espesyal na ningning o isang malinaw na mensahe. Ang mahalaga ay mapagtanto ang damdamin na nananatili, kapayapaan, pag-asa, tapang. Kinikilala ng Espiritu kung ano ang hindi nauunawaan ng mata ng isipan. Ang mga pinili ay sinasanay sa pamamagitan ng mga pagpupulong na ito. Lumilitaw ang mga anghel upang i-activate ang mga regalo, buksan ang mga landas, o maghanda para sa mga pagbabagong darating.
Kadalasan ito ay isang mensahe na huwag sumuko, manatiling matatag kahit na ang lahat ay tila kabaligtaran. Para bang ang mga di nakikitang lugar ng mga tagapag-alaga sa paligid mo na nagpapaalala sa iyo na mayroong isang mas malaking misyon. Mayroon ding mga panaginip kung saan ang mga nilalang ng liwanag ay nagmamasid lamang nang hindi nagsasalita ng kahit ano. Katahimikan na ito ay makapangyarihan. Nangangahulugan ito na kahit walang mga salita, ikaw ay ginagabayan. Ito ay tulad ng isang ama na nagbabantay sa kanyang natutulog na anak, nang hindi na kailangang magsalita ng anumang bagay upang maiparating ang pagmamahal at proteksyon. Ang presensya na ito ay nagbabago sa kapaligiran ng kaluluwa at nagmamarka ng malalim. Kapag nagising ka pagkatapos ng isang panaginip na tulad nito, huwag itong baliwalain. Manalangin, magpasalamat, isulat ito. Ang mga pagbisita na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang mga ito ay mga paanyaya upang mapalapit sa Diyos at magtiwala sa layunin na nakasulat na. Dahil kapag ang mga nilalang ng liwanag ay nagsiwalat ng kanilang sarili sa iyong mga panaginip, ang mensahe ay malinaw. Ikaw ay inaalagaan, protektado, at pinili para sa isang bagay na mas malaki. Ang kamatayan sa panaginip, para sa marami ay isang dahilan para sa takot. Ngunit para sa mga napili, ang simbolong ito ay higit pa sa hitsura. Hindi niya tinutukoy ang literal na wakas, kundi ang pagbabagong anyo. Ang panaginip ng kamatayan ay kadalasang isang malinaw na mensahe na ang isang yugto ay nagtatapos upang ang isa pang yugto ay maaaring ipanganak. Ito ay ang kaluluwa na nagpapakita na ang mga lumang siklo ay kailangang wakasan. Kapag nakita mo ang isang kakilala mo na umalis sa isang panaginip, maaaring ito ay kumakatawan sa emosyonal na paalam na hindi pa nagagawa. Minsan, ito ay isang sakit na hindi pa nalulutas. Kung minsan ito ay ang espiritu mismo ang nagpapahayag ng panloob na pagpapagaling. Hindi ito nangangahulugan ng tunay na pagkawala, kundi ng pagpapalaya mula sa mga di nakikitang bono na nagbubuklod pa rin sa kanyang puso. May mga panaginip din na ikaw mismo ang namamatay. Kakaiba man ang tila, ito ay tanda ng espiritual na muling pagsilang. Parang ang dating ako ay inilibing at ang isang bagong nilalang ay handa ng lumitaw. Ang mga panaginip na ito ay nagdadala ng isang propetikong timbang. Ipinapahayag nila na inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagong pagkakakilanlan. Ang paghahanap ng mga namatay na tao sa isang panaginip, sa kabilang banda ay maaring maging isang mensahe ng kaaliwan. Kadalasan, ang kaluluwa ay lumilikha ng mga tagpo na ito upang magdala ng kapayapaan, upang wakasan ang mga pag-uusap na hindi pa nangyari sa buhay. Sa ibang mga pagkakataon, pinapayagan ng invisible ang maikling pagbisita upang palakasin ang pananampalataya at ipakita na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, ngunit isang paglipat lamang ng sukat. Ang pagpapaalam sa panaginip ay hindi dapat ituring na isang trahedya, kundi isang proseso. Ipinapakita ng Espiritu na ang buhay ay binubuo ng mga panahon, at ang paghawak sa mga bagay na lumipas na ay maaring pumipigil sa bago na umunlad. Ang mga mensaheng ito ay dumating bilang mga paalala na kinakailangan upang maglaan ng puwang para sa kung ano ang darating. Kaya kung nananaginip ka ng kamatayan, huwag kang matakot. Tingnan ito bilang tanda ng pagbabago, ng muling pagsilang, ng malalim na paglilinis. Ang mga pangarap na ito ay hindi dumating upang takutin ka, ngunit upang ihanda ka. Ang mga ito ay mga banal na mensahe na ang luma ay kailangang mamatay upang maihayag ang bago. Dahil ang mga pinili ay hindi mananatiling stagnant. Sila ay muling ipinanganak, paulit-ulit, hanggang sa makumpleto ang kanilang misyon. Kabilang sa mga pinakanakakabahala na panaginip ng mga pinili ay ang mga pangarap na nararamdaman natin na tayo ay nahuhulog ng walang katapusan. Ang ganitong uri ng karanasan ay hindi lamang nagsasalita ng takot, kundi ng pagkawala ng kontrol, ng emosyonal o espiritual na kawalang tatag.
Ito ay ang pagmumuni-muni ng kaluluwa na nagpapakita na ang isang bagay sa loob mo ay kailangang maging balanse, na may mga lugar kung saan ang pananampalataya ay kailangang palitan ang kawalan ng katiyakan. Ang pagkahulog sa mga panaginip ay maaaring kumatawan sa mga oras na pakiramdam mo ay malapit ka ng mabigo o wala kang matibay na batayan upang maglakad. Ang mensahe ay hindi upang takutin ka, ngunit upang ibunyag ang pangangailangan na itanim ang iyong mga paa sa bato sa kung ano ang walang hanggan. Ito ay isang panawagan na muling magtiwala sa kung ano ang tunay na nagpapanatili sa iyong buhay. Sa kabilang banda, ang paghabol sa panaginip ay nagdudulot ng mga panloob na salungatan at hindi nakikitang mga pakikibaka. Marami ang natagpuan ang kanilang sarili na tumatakbo, sinusubukang makatakas sa mga kaaway o anino. Sa katunayan, ito ay isang pagmumuni-muni ng mga espiritual na labanan na nagaganap sa loob at labas. Mamarida ito't maging takot na harapin ang isang katotohanan. Paglaban sa pagpapaalam sa mga lumang pattern o kahit na espiritual na pag-atake laban sa iyong layunin. Ang mga panaginip na ito ay mga mensahe para sa iyo upang harapin ang mga bagay na iniiwasan mo. Ang pagtakas ay hindi malulutas ang laban, pinahaba lamang nito ang laban. Kailangang harapin ang mga takot, kilalanin ang mga ugat at hayaang ilantad ng liwanag ng Diyos ang nakatago pa rin. Sa katunayan, ang bawat pag-uusig ay isang pagsasanay upang pukawin ang lakas ng loob at palakasin ang pananampalataya. Kapag ang puso ay nagising sa kalagitnaan ng gabi, pinabilis ng mga panaginip na ito ay hindi isang tanda ng pag-abandona, ngunit ng babala. Ipinapakita ng langit na may gumagalaw sa loob mo. Ang pagkahulog, pag-uusig at salungatan ay mga paghahayag ng mga espiritual na proseso na humuhubog sa iyong pagkakakilanlan. Ang tila kaguluhan ay talagang paghahanda. Huwag lamang isipin ang mga panaginip na ito bilang mga bangungot, kundi bilang mga salamin. Ipinapakita nila kung ano ang kailangang harapin, kung ano ang kailangang baguhin, at kung ano ang kailangang maihatid. Ang mga ito ay mga paanyaya upang manalo sa mga panloob na labanan na, sa sandaling mapagtagumpayan, ay magdadala sa iyo sa mas malalim na antas ng espiritual na kalayaan at pagpapalakas ng kaluluwa. Kapag ang apoy ay lumitaw sa mga panaginip ng mga hinirang, hindi ito lamang pagkawasak. Ang apoy ay simbolo ng paglilinis, ng isang matinding proseso kung saan ang luma ay kailangang sunugin upang magkaroon ng puwang para sa bago. Ito ang ipinapakita ng Espiritu na sa loob mo ay may mga bagay na natupok, hindi upang saktan ka, kundi upang palayain ka mula sa mga bigat na hindi maaaring sumulong. Ang isang apoy ay maaaring mukhang nakakatakot sa isang panaginip, ngunit nagdadala ito ng isang malalim na mensahe. Ang mga lumang pattern, pagkagumon at sakit ay sinisira upang magbigay ng puwang para sa espiritual na muling pagsilang. Ang apoy na kumakain ay nagliliwanag din, nagpapainit din, naghahanda rin ng lupa. Hindi lamang ito paghuhusga, kundi pati na rin ang pagbabago at kalinawan. Kapag nanaginip ka ng mga apoy sa paligid, maaring ito ay isang palatandaan na ikaw ay nasa gitna ng isang proseso ng espiritual na pagbabagong anyo. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay maaaring ang init ng apoy na ito na sumusunog sa hindi na nagsisilbi. Hindi ito upang mabawasan ka, ngunit upang ibunyag ang iyong makintab, dalisay na kakanyahan. Handa ng lumiwanag ng mas maliwanag. Mayroon ding mga panaginip kung saan ang apoy ay nagpapakita ng sarili sa anyo ng isang sulo, kandila o maliit na apoy. Sa mga kasong ito, ang mensahe ay kaliwanagan. Ipinapakita ng Diyos na sa gitna ng kadiliman, laging may gabay na ilaw. Ang apoy sa ganitong kahulugan ay pag-asa, ito ay direksyon. Ito ay isang paalala na hindi ka nawawala kahit na ang lahat ay tila madilim. Nauunawaan ng mga pinili na kailangan ng espiritual na apoy.
Hindi lamang nito sinisira kung ano ang kailangang pumunta, ngunit nagpapagana ng mga regalo, nagising ng lakas ng loob at nagmamarka ng mga sandali ng paglipat. Para bang ang bawat apoy ay tanda na ang isang dakilang bagay ay malapit ng ipanganak. Sa makatuwid, kung ang apoy ay lumitaw sa iyong mga panaginip, huwag matakot. Isaalang-alang ito bilang isang paanyaya sa pagbabagong anyo. Ang bawat spark, bawat apoy ay ang langit na nagsasabing, nililinis ko ang iyong buhay, inihahanda ka para sa isang bagong antas. Dahil sa apoy, hindi ka mawawala, ikaw ay muling ipinanganak. Ang pangarap ng mga bata o kapanganakan ay isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan ng isang espiritual na muling pagsisimula. Para sa mga napili, ang ganitong uri ng panaginip ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa pagiging ina o pisikal na pagiging ama, ngunit ng isang bagay na mas malalim, ang anunsyo na ang isang bagong siklo ay umuusbong, isang bagong ideya, isang regalo, o kahit isang nabagong bersyon ng sarili. Ang bata sa panaginip ay sumisimbolo sa kadalisayan, pag-asa at kahinaan. Kapag lumitaw ito, para bang ipinapakita ng langit na may ipinanganak sa loob mo na kailangang alagaan ng may sigasig. Ito ay isang mahina na yugto, ngunit puno ng potensyal. Inihayag ng kaluluwa na panahon na upang protektahan ng bago at huwag hayaang masuffocated ito bago ito mamulaklak. Ang kapanganakan sa isang panaginip ay nagdadala ng mensahe na ang isang bagay ay handa ng lumitaw. Maaari itong maging isang tungkulin, isang proyekto o kahit isang bagong espiritual na pagkakakilanlan. Agamihi panasirpyo na ito ay dumating bilang kumpirmasyon na kung ano ang nakatago ay sa wakas ay magpapakita. Sabi nga ng isang kasabihan, maghanda ka sapagkat nagsimula na ang bagong panahon. Minsan, ang panaginip ng isang bata ay maaari ring magbunyag ng pangangailangan na paggalingin ang panloob na bata. Ang mga ito ay mga alaala, sugat at sakit mula sa nakaraan na humihingi pa rin ng pansin. Maaaring gamitin ng Diyos ang mga simbolong ito upang ipakita sa iyo na bago ka sumulong, kailangan mong tumingin sa loob at ibigay sa puso ang kagalingan na hindi pa nito natatanggap. Sa ibang mga kaso, maaari mong makita ang bata na nasa panganib, mahina o nangangailangan ng proteksyon. Ito ay isang babala na kung ano ang ipinanganak sa loob mo ay nangangailangan ng pangangalaga. Ipinapakita ng Espiritu na hindi ito ang panahon upang labis na ilantad, kundi manatiling tahimik hanggang sa ito ay hinog. Kung paano ang isang binhi ay hindi ipinanganak na nakalantad, ang banal ay nangangailangan din ng panahon upang lumago. Sa makatuwid, kapag ang mga bata o kapanganakan ay lumitaw sa iyong mga panaginip, huwag baliwalain ang mga ito. Ito ay ang langit na nagpapatunay na mayroong isang mahalagang bagay na umuusbong sa iyong buhay. Ito ay isang banal na muling pagsisimula. Ito ay isang bagong panahon. Ito ay muling pagsilang. Tumanggap ng may kagalakan, maingat na pag-aalaga, at maghanda na makita ang maliliit na bagay ngayon na magiging dakilang patotoo. Alam ng mga pinili na ang panaginip ay hindi natatapos kapag nabuksan ang kanilang mga mata. Kadalasan, ang epekto ay napakalakas na, ang katawan ay nagising ng iba. Isang tumibok na puso, luha sa mga mata o isang kapayapaan na hindi maipaliwanag. Ang mga sensasyong ito ay hindi sinasadya. Ang mga ito ay mga marka na iniwan ng mundo, ng mga espiritu, mga paalala na may malalim na nangyari sa gabi. Maaari ring ipakita ang epekto nito sa susunod na araw. Maaari kang magdala ng bagong lakas, hindi inaasahang kalinawan o kahit isang bigat na nangangailangan ng panalangin at paghaliksik. Ang mga pisikal at emosyonal na palatandaan na ito ay mga pahiwatig na ang panaginip ay hindi lamang mental kundi espiritual. Nag-iwan siya ng mga binhi na kailangan na ngayong linangin para mamunga. May mga panaginip na nagpapalipas sa isang tao na parabang nakatanggap sila ng kagyat na alerto. Ang iba ay nag-iiwan ng pakiramdam ng muling pagsilang ng panibagong pag-asa. Mahalaga ang bawat detalye.
Ang emosyon na nararamdaman mo kapag nagising ka ay bahagi ng mensahe. Ang Espiritu ay nagsasalita hindi lamang sa pamamagitan ng mga larawan, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga di nakikitang marka na nananatili sa kaluluwa. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sapat na managinip. Kinakailangan itong kumilos. Isulat, pagninilay-nilay, pagdarasal, humingi ng pag-unawa. Ang mga pinili ay hindi itinuturing na mga pangarap bilang libangan, kundi bilang mga paanyaya mula sa langit. Ang pagwawalang bahala sa panawagang ito ay pag-aaksaya ng mga paghahayag na maaaring baguhin ng iyong kapalaran. Narito ang aking paanyaya, ibahagi ang iyong mga karanasan. Kung nabuhay ka ng mga panaginip na nagmarka sa iyo, isulat sa mga komento. Hindi lamang ito nagpapalakas sa iyo, kundi pati na rin sa iba pang mga taong dumaranas ng katulad na karanasan. Dahil kapag nagsasalita ang mga hinirang, ang Espiritu ay nagpapatibay at nagpapalakas sa pamayanan. Kaya, bago umalis sa video na ito, iwanan ang like, mag-subscribe sa Divine Nebula channel at i-activate ang mga notification. Dito makikita mo ang higit pang mga susi upang ma-decipher ang mga mensahe ng hindi nakikita. Huwag palampasin ang pagkakataong lumago sa espiritual, maunawaan ang iyong mga pangarap, at lumakad ng higit pa at higit na nakahanay sa layunin ng Diyos para sa iyo. Pinili, pagkatapos ng lahat ng ibinahagi namin, ang tanong na natitira ay, ano ang gagawin mo sa mga signal na natatanggap mo? Dahil ang mga panaginip ay hindi lamang mga kwento ng gabi, ang mga ito ay mga paanyaya mula sa langit para sa tunay na pagbabagong anyo. Ang Diyos ay nagsalita at ang bawat simbolo, bawat pag-uulit, bawat pakiramdam ay isang mensahe na ikaw ay ginagabayan patungo sa iyong layunin. Patuloy mo bang ituring ang mga palatandaang ito bilang nagkataon o sisimulan mo nang bigyang pansin ang ipinapakita ng Espiritu? Mag-iisip ka ba, mag-iisip, manalangin o hahayaan mo itong hindi mapansin? Ito ang iyong desisyon, ngunit ang tawag ay inilabas na. Ang hindi nakikitang tao ay hindi nagsasalita ng walang kabuluhan. Nagsasalita siya dahil nagtitiwala siya na sasagutin ka. At kung ang mga panaginip na ito ay gumagalaw sa iyo, ito ay dahil may isang bagay sa loob ng iyong espiritu na nagising na. Huwag itong baliwalain. Hayaan ang iyong sarili na sumisid ng mas malalim. Hayaan ang iyong sarili na mahubog ng apoy, dalisain ng tubig, mabago sa pamamagitan ng panloob na kapanganakan. Dahil ang lahat ng ito ay tumuturo sa isang banal na pag-restart na inihanda lamang para sa iyo. Ngayon nais kong anyayahan ka, ibahagi sa mga komento kung ano ang pangarap na pinakaminarkahan sa iyong buhay. Huwag matakot. Kung minsan ang iyong karanasan ay ang kumpirmasyon na kailangan ng isang tao. At iwanan na ang iyong gusto, mag-subscribe sa channel ng Divine Nebula at i-activate ang mga notification. Kaya patuloy kang nakakatanggap ng mga mensahe na nagpapatibay sa iyong pananampalataya at nagbubukas ng iyong mga mata sa espiritual. Pinili, ang bawat panaginip na iyong nabubuhay ay nagdadala ng binhi ng hindi nakikita at ang pagbaliwala sa mga ito ay pag-aaksaya ng mga espiritual na susi na maaaring magbago ng iyong buhay. Dito sa Divine Nebula, sa bawat video, makikita mo ang direksyon, kalinawan at paghahayag upang bigyang kahulugan ang mga palatandaang ito na ipinadala ng Diyos sa iyong espiritu.